ay hinarang, hindi binigyan ng respeto yung ating mga mangingisda. Ito po yung mga domestic issues. Meron na po tayong napakalaking international na issue. Ito po yung napapabilang po tayo dito sa mga hidwaan na pandaigdigan. Andyan po unang-una, alam naman po natin ang nangyari sa Eastern Europe. Andyan po yung Ukraine at ang Russia. At ang akala po ng lahat ay matatapos na itong gera na ito, hindi pa po pala sapagkat kaka-approve lamang po sa Congress ng Amerika ang panibagong budget para sa gera, para sa suporta sa Ukraine. So hindi pa po natin nakikita ang pagtatapos ng gera na ito. Habang meron pong ganyan, kapuluhan sa Eastern Europe, meron naman pong naumpisa din sa Middle East. At ito po yung mother of all troubles. At ito na po yung tinatawag na para sa ating lahat, ugat ng ally nations. Pagka sinabi po natin kasi Israel at Iran, diyan naghihiwa-hiwalay ang mga ally. Ito po, katulad po ng Israel, yan ay ally ng Amerikano, ng Europe, yan na po yan, ng NATO. Opo, at siyempre naman, pag sinabi mo naman Iran, alay naman ng Russia yan, sa China. Opo, napapabilang po tayo dito, tayo po yung pangatlo. Kapag sa international news, merong Eastern Europe, merong Middle East, merong South China Sea. Tayo po yung player doon, tayo yung actor doon. Ang pakiusap po natin sa mga media kahapon, sana mabigyan natin ng pansin yung paglalakad patungkol sa perspektibo ng international. Kasi napakahalaga po ng ating taong bayan ay makapaghanda. Hindi po pwede ang lahat ng mga bansa na involved dito ay naghahanda na. Tayo po ay relax pa dito. At sabi naman po ng media, handa sila na antayin ang pasabi ng PICO ng ating gobyerno kung ano ang dapat gawin. Nakikusap po tayo sa PICO na sana naman magbigay sila ng informasyon kaagad sa taong bayan kung ano ba ang sitwasyon. At na makapaghanda naman tayo. Sapagkat alam niyo po ninyo, pagka ganyan yung balikatang exercises na yan, baka may hindi perfecto, tao lang po tayo. Baka merong hindi kanais-nais na mangyari, huwag naman sana. Yan mo, pinagpapanalangin natin, umagat gabi, na wala pong mangyari na hindi kanais-nais at pag-umpisa ng limaan. Pero siyempre, kailangan po natin iparating sa ating bigla kung ano yung mga pwedeng mangyari. Katulad po ng pwede na pagdala po sa anggulo, mawalan ng kuryente, mawalan ng internet, mawalan ng tubig, paano ang pagkain, paano ang evacuation ng tao. Yun po yung mga pating bagay na napag-usapan po kahapon. At sinabi naman po ng media na sila ay handa. Ganun naman din po ang sinabi ng civil defense na ang komunikasyon ay kayang-kaya nilang itayo kapag nagkaroon ng linakot na hindi ka nais-nais. Yun po yung buod ng pag-uusap sa consultative meeting. Sir, ang concern niyo rin dito, dapat maging maingat ang media sa mga pinalalabas. Ay, hindi po. What? Ang kailangan lang po natin magkaroon ng iisang boses. O, kumbaga, bigyan natin ng atensyon yung nangyayari sa perspektibo ng international, yung geopolitics. Huwag natin masyadong tingnan ng domestic lang. Kasi pag domestic lang, masyado lang umiinit ang ulo natin lahat. Hindi naman po pwede na tayong lahat ay mainit lang ang ulo. Dapat ngayon, dahil nandito na to sabi ko nga po, nandito na to, wala na tayong magagawa, nandito na to, suportahan na lang natin yung administrasyon. Nandito na yung mga alay natin, nakalanding na sila, nandito na sila sa bansa natin, nagsasagawa na tayo ng mga military exercise, suportahan na lang natin ito. At ang tanging maibibigay natin suporta, huwag tayong problemahin ng ating mga sundalo. Dahil alam ng ating mga sundalo na tayo ay handa. Ang sibilyan ay handa, ang gobyerno ay tumatakbo,
kahit anong mangyari, ang gobyerno ay, sabi nila kahapon, ang pakiusap ko sa gobyerno, sana naman po, kung wag naman, pero kung pagka may mangyari, sana wag maputol ang komunikasyon ng gobyerno sa tao. Sapagkat ang tao, kapag wala nang narinig yan, ang gobyerno, matatakot na yan. Pero hanggat nandyan ang gobyerno, naririnig niya, hindi matatakot. You're saying na better na maging prepared tayo. Opo. Pwedeng, maraming possibility na Alam mangyari. nyo, pagka binasa mo yung nangyari sa Ukraine, walang naniniwalang mangyayari. Walang naniniwala na ang Israel at ang Iran ay head-on magkakaroon ng confrontation. Ang alam natin, lagi lang proxy war yan. Pero, ladies and gentlemen, mga ating kababayan, itong mga hindi natin akalain ng nangyayari sa harapan natin. Pero sir, ang source na information yun, hindi na lang kami mga nasa mainstream media, ang dami na rin na social media. So kasama po ba yun? Opo. Katunayan, pagkatapos po ng yung ating pong mga mahal na bayanan ng media hapon, ang sabi nila, mas maganda po bakit din natin yung mga vloggers. At ako po ay nag-commit sa kanila na hindi ko nga po sinarado yung pagdinig. Ako, sabi ko, itong consultative meeting na to, meron pong part ko, tatawagin natin din yung mga vloggers. Kailangan din nilang maintindihan kung ano yung mga nagkagana. Kasi ang mainstream media talagang news-oriented, binibenta yung mga story bago mo ilabas. So, yun nga. Opo, ano nga po nagulat na po ako kasi binili ako sa kanila na ang Senate Press ko, gusto na rin basic citizen military training. Sinabi ko din sa kanila, kayo, siguro po, dapat din. Oo naman, kahit naman sila. Ang katunayan nga, yung isang leader natin kahapon, tinatanong ko niya, paano ba yan? Paano ba kami makakakuha ng mga helmet, ng mga bulletproof? Talagang maganda po yung usapan na pinuntahan kahapon, magaan. Pero siyempre, tayo mga Pilipino, doon naman tayo kilala. Ang tingin natin sa lahat ng bagay at yan ay dahil tayo ay mas malaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Talaga naman tayo mga Pilipino talagang brave. Sana lang itong oras na to, magkaroon tayo ng unity. Yun lang naman yung aking panginoon. Sa gitna ng tension sa West at Philippine Sea, lumabas po yung ayon sa Presidential Communications Office ay deep fake na video recording ni PBBM kung saan pinalalabas na iniutos na ng Pangulo po yung pag-atake sa China. Nakakabahala po ba ito? At anong dapat natin? Bakit ba malaman sino nasa likod dito? Dahil nakakatakot sir, di ba? Paano mag-trigger ito ng something na wala nang nagulong sa una po, binanggit po ito ng ating asset na Rosario kahapon. Patungkol dyan sa video ng ating mahal na Pangulo, nakawag na at nagdideklara na. Ako naman po, nung natilig ko, unang pumasok sa isip ko, nakakabahala ito, pero wala naman siguro maniniwala dito. Ako 100%. Ang mga sundalo, hindi ba magtitiwala sa hoax na video na yun. Hindi naman ganun ang estilo ng pagdideklara ng digmaan. At hindi din po ganun. Meron po tayong konstitusyon na sinusunod yung pagdideklara ng gera. Dadaan pa po sa amin yan. Opo, sa Kongreso. Hindi po yan ganyan na biglaan lang, uminit lang ang ulo. Uminit lang ulo daw yung presidente ko. Yung pa napanood pero ang akin naman po, dapat hinuhuli na yan. Hindi na yan dapat tumatagal. Dito natin may papakita ang kapabilidad ng ating law enforcement dahil hindi ito biro. Kahit na hindi ito kapanipaniwala, hindi dapat ito tumatagal. Dapat ito 24 oras nahuli na yung mga. So mahalagang malaman sino yung nasa likod ng sir. Ako po, hindi naman ako naniniwala na ito ay high level, conspiracy. Ano lang ito, mga kagagawa lang ito ng mga walang magawa. Pero siyempre, kailangan niya mahuli. Kailangan niya makulong. Kailangan niya makatikim ng hagupit ng batas. So hindi ito somebody na parang may intention to destabilize the Siguro kung panahon para tayo ng 1896 pa, medyo pwede natin
paniwalaan yung mga ganung deklarasyon. Pero sa ngayon po, para sa akin, mga maniniwala doon. Any question about the role of media sa tanong ng public? Okay. Sir, doon sa inyong public hearing as Chairman of the Committee on Constitutional Amendments, ito RDH 5, ito ho, more on Political po ito. Oo nga, term extension. Hindi mga LGUs, kaya ng presidente, vice-presidente. Meron po akong kahapon, kadibate ko si, pero hirap naman kadibate nitong si Orion Dumdi. Dahil ito ay, alam niyo ba yung araw, yung Battle of the Brains? Winner yun dun eh. Talagang mahirap pagdibati sa ganong katalino. No? Pero sinasipinipilit na sa akin kahapon na magkaiba yung term extension sa sinasabi nating term limit. Sabi niya, pare, siyempre ako naman siyempre ikaw senador, makinig ka sa sinasabi ng tao. O pumayag na ako sa sinabi na hindi term extension. Ang gusto natin, mabago yung term limit. Okay? Opo, parang gano'n. Pakikinggan ko na siya. So, magkaiba ba yun? Oo, bahala na lang. Kung magkaiba ba o parehas. So, ang napagkasundoan po kahapon kasi, meron din po kaming mga bisita sa local government, mga konsyal. Very passionate sila, ma'am. Talagang, ang gusto nga nila, 5 years. Pero sa proposal ninyo 4? Ang 4 lang po, kasi yan po yung nakasanayan na natin. Yan po ay galing na sa mga dati nating konstitusyon. Hindi po ito bago. Yung 4 years, mayroong re-election ng 4 years. Ang ating pong Pangulo, dapat kapartner na niya yung Vice President niya. Hindi na tayo dapat magkaroon ng pagkakataon na mag-elect pa tayo ng iba yung partido ng Presidente at ng Vice Presidente. At yung termino ng Presidente at Vice Presidente, 4 years at mayroong re-election. Yan naman po ay ating naman nagawa na yan. Pinractice na po natin yan. At ganoon din naman po sa mga senador. Ang mga senador naman po magiging 8 taon na may 3 termino at hindi na po pwede pang kumandidato pagkatapos ng termino niya. 2 termino ng 8 years. At ganoon din po, kung gusto nang tumaas, pwede. Pero kung bababa siya, hindi pwede. At magkakaroon pa rin po tayo ng mga regional senators. Yan po ang pangarap natin talaga na bukod po doon sa national na sinasabi natin na 24, magkakaroon ng regional senators na 30 po. At ganoon din po sa mga mayor at governor, magiging 4 years at meron din po silang 3 termino. Doon po sa pag-uusap, lumalabas po doon na yung ibang bansa na katulad ng Singapore, ang kanila pong termino doon ay 5 taon daw. Pinapacheck ko pa po ito lahat po ito pinababalidate ko. At doon daw po sa ibang bansa na ang Pilipinas na lang daw po ang natitira na merong term limit. Merong sa ibang bansa daw wala nang term limit. Basta magaling yung magaling yung leader, pwede siyang umulit ng umulit. So sabi ko po, mas maganda siguro baguhin na muna namin itong aming resolution at isusulong ko na lang ang control. Kasi parang palaki po ng palaki ba? Lumalaki yung scope eh. Kasi habang nakakausap mo yung mga export, marami silang mga input, marami kang naririnig na talagang itong ating 1987 na Constitution ay hindi na nakakatulong, huli na siya sa panahon, kailangan na siyang baguhin, kailangan tayo sumabay sa agos kung ano ang ginagawa sa ASEAN at sa ibang bansa. Yun po ang aming nagpagdesisyonan. Sinuspindi po namin ang hearing kahapon at napag-usapan po namin ng legis na gagawa na lang po kami ng panibagong resolusyon na patungkol na po sa Concon. So, yung pag-decide na idaan na lang sa Concon, via Concon, yung chat-chat, dapat may approve dito na... Opo. Ang sinasabi po sa ating Constitution, kailangan 2/3 ng Congress, ng House, ng Senate, at kami po ay pwede na magpatawag ng eleksyon na po. Yun po, sa amin pong palagay, ito po ang
medyo magastos ko kasi napag-aralan ko na ito eh. Napag-aralan na po namin ito noong sinusulong natin ng economic position, ang sinulong po ng House ng Concord, binasa ko yung kanilang bill, resolution, nakita ko po doon na medyo magastos nga kasi nagpa-compute din kami dyan. Kasi mag-i-elect na naman. Ako galing pa sa NEDA, million. Pero kahapon, kausap ko po si dating Secretary Neri, saka si dating Secretary Garitero. Sabi niya, pwede kami mag-formulate na magkaroon tayo ng Concord election, pero hindi ganun kamahal. Pwede natin gawin yan, sabi niya. Ililimit natin yung number ng delegado at magagawa natin na mura. Sabi ko, mas maganda po sana yung ganyan. Sa akin naman po kasi, mahalaga na naiintindihan ng taong bayan pag pinag-uusapan ng charter change. Kasi ang nangyayari po, ito pong ganitong pag-aamenda o pagbabago ng saligang batas, hindi po ito masamang gawin. Hindi po ito pinagbabawal gawin. Katunayan, nasa loob po ng konstitusyon na pwede mong gawin. Hindi po pwede na hindi natin ito pinag-uusapan. Kailangan pag-usapan natin ito. Kasi ang bayan po natin sa ngayon, alam naman po natin na hindi tayo umuusad. Alam naman po natin na tayo taon-taon, umuutang tayo, ang deficit po natin, napakalaki, nasa 2 trillion yata. Kailangan po tayo mag-isip ng paraan kung paano po tayo mabubuhay nang hindi naman po tayo puro utang at hindi naman po tayo palubog. At ang nakikita po natin na paraan para mangyari yan, pagpuhin natin ang saligang batas. Bakit saligang batas? Kasi yun yung guide. Yun yung ating, yun yung sasakyan natin, yun yung vapor natin. Kung yung vapor natin hindi masyado makaabante at luma na, teka muna, baka pwede tayo bumalik muna doon sa pier natin. Kumuha tayo ng bagong barko, baka sakaling yung bagong barko, maganda yung biyahe natin. Yun lamang po naman. Hindi naman po ito pinagpipilitan. Pero dahil kami ay mga mambabatas, kami po hinalang ninyo, kami sinisweltuhan ninyo, dahil hindi namin pag-usapan, mag-uusapan. Kaya tayo nandito para pag-usapan. Sir, bakit Bayakon ko na lang? Mas malabo ang chance kung Bayakon as yung pagganyan ng Constitution? Kung economic provision po ay maibisa, ay siguro po pag-usapan na lang natin yung politika. Kasi para sa akin, kung ito naman economic provision ng Constitution natin ngayon ay mababago at talaga namang ito na ang magiging daan para may pumasok sa ating foreign investor at meron na tayong kapital ditong dagdag sa mga kapital ng mga negosyante natin na may makapagbigay ng trabaho, tumaas ang sweldo, mababa ang inflation. Bakit naman po natin ipagpipilitan yung Concord? Kaya lang naman po lumalabas yung Concord, siyempre, hindi po tayo pwedeng mawalan ng mga nakaraan. So, option lang sir yan? Open lang po ako, pero kung bukas, halimbawa, pag open ng session, okay na ang economic condition, pumasa, pinilmahan ng presidente, dumating yung mga investor dito, umangat tayo, hindi natin kailangan palitan itong sistema ito. Ba't naman ipagpipili kang palitan itong sistema ito kung aandar naman pala. Pero sa ngayon, itong sistema ito, bakit ito? So, sir, dinadrag niyo na gagawa na kayo ng resolution para sa Concord? Ito po, kaya po tayo bukod po sa nakakulit sa inyo na kapilan na ito. Pagkatapos po ito, pag-uusapan po natin ang Concord. Okay, Chef. Nice, sir. Magandang hapon. Sir, sa pagkakataon na to, kasi di ba yung parang sabi na dati, nagkatroma kayo sa first resolution na sinulong about charter change. Diba? This time po, ano yung gagawin yung mga paraan para kahit paano maengganyo yung suporta po ng mga kasama niyo? Ito kung nangyaring kasi itong pangalawang pagdinig patungkol po sa economic position, nanggaling na po kasi ito kay Presidente. Ito po yung magandang senyales. Kasi noon, nung sa ating pong pagdinig, pinanindigan natin kung ano yung nasa konstitusyon na pagdating sa constitutional amendment, ang taong bayan
ang mag-a-approve dito. Yan ang nasa konstitusyon. Siyempre, tayo po ay neophyte. Hindi natin alam na ang kasikot-sikot dito sa pag-aamenda ng batas. Kailangan pa rin sa ano ito. Kaya umanggar po ito. Umanggar ito kaagad. Kasi pagkasabi ng mahal na Pangulo na gusto niya ng amendahan ng economic provision, umanggar ito kaagad. Ang bilis. Nakakatuwa. Kaya sana, huwag kong humito yung ganun klaseng pag-usap. Kahit pag-usapan lang. Pag-usapan lang natin. Napakasarap niyang pag-usapan kasi may kinalaman ito sa ating pag-unlad. Kaya po, sa akin, kudyat siya na ang presidente natin, ang mahal na Pangulo, ay okay siya sa championship. Ibig kong sabihin, hindi ito. Ilang taon pa si presidente. Kung hindi man halimbawa man, sana naman, pumasa na to. Kung hindi man ito pumasa, hindi po tayo tindigil na maggagawa ng mga resolusyon o panukala patungkol sa subject change. Hanggat andyan ang Pangulong Bongbong Marcos na naniniwala. Sir, ito po yung RBH 5. Ito pong pinag-usapan natin. So, hindi nasira yung loob po ninyo na isulong yung mga political... Hindi po. Lalo po akong, kasi hindi naman po ito bago. Alam naman po ng lahat na ito ay plataforma ko. Hindi po ito, nagising ako, gusto ko na to, o naupusan ako ng kahit na sino. Wala. Ito po ay advocacy ako ito. Hindi po ako titigil dito. Malakas lang po ang loob ko dahil nakikita ko na ang Pangulo ay pro, ang House ay pro. Naniniwala naman ako na isang araw, dadami ang mga kapatid natin sila to na mapag-usapan ito. Hindi ko po sinasabing perang pag-ulit na ito yung pero yung mapag-usapan lang. Napaka-bagay. So, yung resolution para sa CONCON, sa committee po ba rin yun? Opo. Gagawin din po namin. Sa akin din naman po babagsak. Oo. Pero, pagsasabayin niyo rin, itutuloy pa yung hearing sa RBH 5 or magpo-focus Hindi na po. Sabi na po ako kahapon. Titigil na muna Opo. yung sa RBH 5. Pero, itutuloy po namin pag meron na po kami substitute na kaya suspended lang po kami kahapon. Yung pa rin po lang tutuloy lang yung hearing namin. Pero ang gusto ko, pag-ikot namin sa ibang lugar, meron na akong dalang bago. Pero sabi niyo, parang hindi maging mag-gastos, ililimit yung delegates. Di ba ang kailangan dito, well-represented lahat ng sectors sa CONCON? Pareho po tayo nung sinabi. Kaya Secretary Teves, paano po ba yung sabi natin, gagawa tayo, po-formulate natin na maaaring kami sa lakas. So doon sa kanilang proposal, from how much daw po yung PDP? Kahapon pa lang po kami nag-usap. Siguro, bibigyan po natin sila at least 1 week. Tapos babalik po tayo sa proposal nila. Ang maganda lang po kasi ma'am, ang gagawa nito, mga balikan na sa isipin niyo po, si Secretary Nelly, dati sa NETA. Tapos si Secretary Teves, dati sa Department of Finance. Kaya pagka naglabas po sila ng study at binigay po nila sa akin, medyo kapani-paniwala po ito. Kasi hindi ako gumawa. Kasi kung ako ang gumawa, baka naman baka sabihin nila, batang bilibid ang gumawa niyan. Ito po, talagang ito. Pero sir, before kay Raymond, initially may mga kapwa ka na senador na nakonsulta dito sa plano ng resolution para sa CONCON at open din ba sila? Wala pa po ako kasi nung dumating po ito nung last year galing sa House. Sa House po kasi ito nakakandaan yung CONCON. Medyo noon po, hindi na ito welcome noon. Sa akin naman po kasi, nagbukas ng panibagong pintuan itong ginagawang ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ni Senate President Rick Subiri. Nagkaroon ng napakalaking bukas na pintuan para pag-usapan
charter change, nagkakaroon pa ng iba't ibang mga survey. Ang galing eh. Ako natutuwa, ma'am. Okay, everyone. Sir, good afternoon. Ang chat kasi parang busted na pero nag-review pa rin. So, ito, economic provision pa lang yung pinag-usapan dati. Pero eventually, ano ba sa survey, ay parang nasa 80% na kababayan daw natin yung parang turn off. So, how much more pagka dagdagan natin ng pampaasi yung political provision ay paano natin makumpinsi yung kababayan natin na mag-turn around in favor of. Yung convince, siguro tingnan lang ng mga kababayan natin yung sitwasyon nila, makukumpinsi na sila eh. Yung mga gumagawa kasi ng nagpapagawa ng survey, dapat magpa-survey din siguro yung mga pro-chat niya. Siguro gumawa ng survey ngayon ni antay. Depende yan eh. Depende yan sa mga nakakausap natin. Saan ka pupunta, saan ka magsasagawa ng survey mo, kung kaninong teritoryo, yung teritoryo yan eh. Politika pa rin yan eh. Para sa akin, the more na pinag-uusapan ito, the more na paboryan para sa amin. Dahil lumalawak ang usapan. Hindi ko kinukuwang negative ang mga ganun na naglabas ng survey sila nito, o konti lang ang porsyento, hindi ko tinitingnan negative sa akin. Hanggang tumatakbo itong pag-uusap na ito, ito ay nagbibigay ng edukasyon sa ating mga kababayan. Ang nalulungkot lang ako, hindi parehas yung nabibigay na siguro sa entablado ng ibang mga kasama natin sa media, dito sa Senate, sa ibang entablado ng media, hindi siya nabibigyan ng ganong kalaking espasyo. Kapag gustong pag-usapan ang halimbawa ng CONCON, CONAS, o economic provision, hindi siya masyadong bibigyan. Sana mabigyan din siya ng parehas na kung paano ngayon ito pinag-uusapan sa Senado, sana ganoon din mapag-usapan sa mga kasi ngayon, kung sino yung host, at yung host ay hindi masyadong pro-stat siya, yari ka na ron. So, ikaw na rin yung chairman ng Senate Committee on Mass Media. So, kaya sinabi mo, kulang na kulang exposure. So, would you want to try it na parang ikaw yung mag-kick off ng roadshow or parang nationwide media campaign ng Church and Chains? Yun po, kaya po gusto namin kagyat na matapos yung study ni Secretary Nelly at Secretary Teves. At kami naman po ay gagawa ng bagong resolution na CONCON para pagka-ikot po. Kasi ikot po namin yung hearing ulit. Yung patungkol po sa ginawa namin hearing patungkol. Gusto ko iikot ulit ito. Gusto ko ma-release yung mga kasi ang lagi po natin resource speaker dito, yung local official. Nakakatuwa pong pakinggan yung ating mga local official dahil puno-puno ng passion talaga. Yung kahapon, pinakikinggan namin yung concern. Talagang nung nagsalita, ako'y kumbinsido na kulang ang 3 taon. Sabi niya, kailangan 5 taon, yung 3 taon. Yung unang taon mo, honeymoon pa lang yun. Sabi niya, yung pangalawang taon, doon ka pa lang magtatrabaho. 4 taon, doon pa lang mabibigay yung project mo. Hindi mo na matatapos yung project. Ang gaganda ng punto nila. Kaya dadalhin po natin yan sa iba't ibang local government. Sa malalayo po oo, malalayo. Dadalhin natin doon sa mga liblib na lugar. Thank you, sir. Sir, you're member ng PDP laban. PDP na lang po. Wala po. Tinatgal na po yung laban. Pero sir, supportado nyo yung stand ng leadership ng inyong partido na distansya yung partido, kung ano man yung mga sinasabing ba natin dating Pangulong Duterte, laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Mag-drag yung inyong partido. Unang-una po, si Mayor ang aming pagka sinabi po na partido. Hindi po gobyerno, ha? Opo, kasi ang pagdating sa gobyerno, iba po yun. Bilang senador, iba po yun. Pagdating sa partido, siya ang aming supreme leader. Definitely, nasa kanya po ang support ng lahat ng PDP.
Yung kung nangyaring ano ba nangyari sa annual meeting at endorsement ng mga tatakbong na senador, nag-speech po si Mayor. Yun ang pinaka-the best speech na binitawan ni Mayor sa buong buhay na ang aking sarili binigay na sa kanya. Kasi ang sinabi ni Mayor doon, ayaw na ng gulo. Ayaw na ng makipag-awal. Ang gusto lamang niya, maging maayos sila ni Bongbong Marcos, ni Presidente. Sinabi niya na siya ay nakasuporta at naniniwala siya na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi involved sa mga katiwalian. Ang ganda ng speech niya, no? Yung Presidente, dating Pangulong Duterte, no? At hindi siya sasama sa anumang nangyayaring gulo sa pagitan ng mga babae. Yun ang sabi ni Pangulong Duterte, no? Kaya, kumbaga, doon po kami ngayon nakatundig ang PDP. Kung ano po yung huling talumpati at yun po ang huling paalala sa amin ni Mayor na ang sinabi din niya na sana one day mawala na yung pinag-aawayan ng mga politiko kasi yan po yung corruption. Sinasabi niya na yung pondo ng bayan, diyan nagkakaroon ng away-away at talunan ng mga partido, kaya nagbumukhang inutil ang partido ng politika dito sa Pilipinas. Yun po yung kanyang kalumpati at doon po kami ngayon, kumbaga yun po ang guidance niya. Kaya natutuwa po ako dahil kung naalala niyo po nung huli nating press con, sinabi ko po sa inyo, dito sa sitwasyon ngayon ng ating bansa, 100% ako ay bilang senator, Robin Padilla, ako po ay 100% na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi ni Diego, sana maayos yung problema dun sa mga babae, referring to Vice President Sara and First Lady. Siguro po. Hindi po siya nagbanggit ng pangalan, pero ang sinabi po niya, mga babae, so maaring sinasabi niya po siguro yung nangyaring parang interview po ng ating mahal na unang ginang. At yun po siguro. Siguro po hindi ko po alam kasi wala naman po sinabi si Mayor. So, na sinabi mo si dating Presidente na mag-i-intervene siya. Wala po. Ayaw niya. Oo, si Mayor sabi niya, ayaw ko yan. Okay, Daniel. Sir, ibang issue lang. Sabi po ni former Senator Trillanes, nakikipag-ugnayan daw po yung ICC sa over 50 na police para imbestigahan daw yung drug war nung nakalipas na administration. To get your comment lang, sir. Kasi sinabi niya ni President BBM na hindi talaga siya makikipag-ugnayan diba, sa ICC. Matigas ang ulo nitong ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipilit nila yan, pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo. Hindi tayo mag-cooperate sa ICC. Wala nang pupuntahan yan. Kaya yung mga pati yung mga polis na sinusugpi na ba? Ang gating. Parang kinakausap yata sila. Pwede naman silang tumanggi. Bakit kayo magpapa sa ilalim dyan? Polis kayo dito sa Pilipinas. Yung mga yan, polis na kamakan lang. Pero sir, okay. Sir, sinabi niyo po nun na pagdating dun sa yung panawagan ni Senator Risa na tanggalan na ng lisensya, yung cancel yung license, firearms license ni Pastor Kibuloy. Parang kahapon may sinabi yata ang PNP na baka within this week, cancelahin na. Pero di ba sabi niyo, hindi yun pwede basta gawin dahil may due process. Opo. Kung dumaan din sa due process ng PNP at na siguro naman, inimbestigahan din naman nila siguro. Hindi naman siguro yan dumaan lang sa kanila. Pinirmahan nila. Bakit naman yun? Siguro naman na pag-aralan naman nila. Kung may katwiran naman, decision po nila yan kung ika-cancel nila. Kasi yan naman pa rin, privilegy yan. Anytime, pwede talaga yan cancel. So, nasa mga, okay, Chef. Sir, ako 2 points lang. Yung
Yung PNP kasi, nagpalabas ng PNP leadership po, nagpalabas ng direktiba na pagbabawalan na o ipabubura na yung tattoo ng mga pulis na lumalabas sa uniform at hindi na pwedeng madagdagan. Kayo po bilang reserve force kayo, nakikita niyo ba yung significance ng ganong klaseng direktiba na sabi nga po na iba, wala namang kinalaman sa overall performance ng isang tagapalingkod ng tayo? Siguro, ano po yan, ano? Baka memo yan, galing sa PNP siguro, hindi naman siguro bakas yan, bawal yan. Hindi mo pwede pagbawal, expression yun. O, wala yun. O, pero siguro, kung memo yan ng PNP, disiplina ng PNP, wala tayong pwedeng reklamo doon. Siguro lang, dapat gastos nila yung mapapaboran doon. Kasi magastos yun, ha? Magastos yun, mapapaboran ng tato. Paano mo naman pwersa pa yung pulis sa klase para mapapaboran lang ng tato? Kasi series yun, sir, di ba? Hindi isang session tayo Opo. Magastos yun, ha? experience ko na sir, kung matagal ng tattoo. Gusto ko na pagkatanggal ng tato. Iipon pa ako eh. Pero siyempre, di ba po, kung ngayon mo yan ng PNP, hindi naman natin pwedeng kontrahin yung PNP chief, di ba? Pero para sa akin, expression niya. Isang bagay yan na kung hindi ka naman papasok sa PNP, walang pwedeng magbawal sa inyo. Trip mo yan. Pero sana, huwag mo nang dumihan yung katawan mo. Sir, last na lang. Limit ko lang ng konti. Okay. Sir, kanina kausap po namin si Dr. Virgilio Almario. Tapos sinabi nga niya, isang malaking problema sa bansa natin. Maraming Pilipino ngayon hindi na nagbabasa ng libro. At yun nga daw po, patuloy sa pagbabago yung kalidad, yung kaalaman ng mga Pilipino. Kayo po bilang senador, ano yung nakikita niyo pwede niyong gawin para ma-encourage lalo na yung mga bata na umawak uli ng libro at magbasa? Kasi pangapanahon yan eh. Palagay ko, ang pinakamaganda dyan, hindi na natin maibabalik yan kasi kahit kami ng mag-asawa, hirap kami dun sa mga anak namin. Lahat na ng magagandang libro, binili na namin. Talagang kung hindi ikaw ang magbabasa, hindi babasahin yung bata eh. Kasi ang kalaban mo, laptop, tablet, yan ang mga kalaban mo eh. Cellphone. Ang pinakamaganda niyan, matagal naman yung mayroong libro dyan sa pwede mong i-download dyan sa mga tablet. Siguro, pag dumating ang panahon na maisabatas na rin na mabigyan ng tablet yung mga bata. Kasi ano yun eh, panukala yun eh, mabigyan yung mga estudyante ng tablet. Hindi ko nga alam kung nasan na yung panukala na yan. Dapat siya ma-approve na eh. Siguro yun, ma-introduce natin sa mga bata, nandun na nila makikita yung libro. Pero para yung physical na libro, pagpilitan mo sa bata, kami mismo mag-asawa. Hirap. Oo, kasi talagang iba ang panahon ngayon. Gadget ang kalaban natin, gadget. Kaya lang so yung job loss, yung mawawalan ng trabaho, tapos mamamatay na industriya. Yung dito Oo, dapat talaga yan, pinag-iisipan yan. O hindi naman yan ibig sabihin na mawawala na yung libro. Ang pinag-uusapan natin kasi, sa mga edad ko, gusto pa rin namin libro. Kasi andun pa rin tayo eh. Ilan pa rin naman ang generation na yan na nakaka-appreciate pa rin ng libro. Yun lang pinag-uusapan natin yung mga bata ngayon. Talagang gadget sila. At kailangan natin yung i-provide yung tablet na yan. At yan din naman talaga ang ginagamit na sa ibang bansa ng mga bata. Ang dadating din naman ng panahon na yung mga batang yan, makaka-experience, babalik din yan sa libro. Babalik din yan. Kasi tayo naman, ako naman, kahit pag pumunta ka sa isang bansa, di ba, pagdating mo sa airport, ang hinahanap mo agad. Kasi talagang andun pa rin ang appeal ng libro. Ngayon lang, gumawa kami ng libro. Yung EJK ni Bonifacio, lalabas namin bukas yun.
libro din yun. Sa akin pa rin talaga, ako mismo, passion ko, libro pa rin. At yun, pinag-uusapan namin nga kanina nung aking COS, naririgaluhan namin na itong mga librong to, pag pinread namin, nirigaluhan namin yung mga history teacher ng mga public school. Ando, pero hindi nawawala sa akin ang libro. Pero kung realidad ng sasabihin natin, nasa tablet naman ang mga bata. Pero si Senator Min may proposed bill, sir, no, na ideklara ang buwan ng Nobyembre yata as National Reading Month. Obligayin yung mga bata na bumili at magbasa ng libro. Dapat. Ano yung ginagawa namin yan gabi-gabi. Oo, tama yung panukala na yun ni Einstein. Si Einstein yun eh. Nagkasal yan. At sa may proposal din siya na ipagbawal sa mga bata sa basic school na gumamit daw ng cellphone kasi yung mga bata na distracted. Dapat lang. Kasi ganun din kami sa bahay. May mga pagkakataon na lalo na yung nanay nila. Marino, mukha lang mabalik yun, pero strict yun, bawal sa amin, Lunes hanggang Biyernes, bawal yung cellphone. Sabado lang sila nakakakita ng cellphone. Pero siyempre, Sabado, Linggo, ganyan. Pero yung culture yan, yung sinasabi ng ating Einstein, culture yan, hindi dapat mawala yan. Pagbabasa, pagpapaalala sa ating mga bata, pagdidisiplina sa ating mga bata, kasama yan. Dapat hindi nawawala yan. Pero, nandyan palagi ang realidad. Ang realidad, nandyan na yan, harapin natin, alamin natin kung paano natin imamamit yung realidad kung natin nakasa. Sorry, habol ko lang. Si Presidente kasi, di ba, binasura niya yung proposal ng Metro Manila Council na gawing from 1,000 to 4,000 yung multa sa illegal parking. Kung paulit ka daw, sabi ni Presidente, mas dapat daw discipline ang impose, hindi yung dagdag ng multa. Well, sabi ni Presidente, sumang-ayon na lang tayo. Kakasabi ko pa lang, lahat ng sasabihin ni Presidente, susuportahan ko. Kahit hindi ako okay yun. Kahit hindi, okay. Okay, muna ngayon hanggat nagbabalikatan, lahat ng sabihin ni Presidente, okay lang. Pero sir, kakailanin kaya sa disiplina? Di ba maraming mga motorista minsan pasaway? At saka, Pinipilit mo naman ako magsalita. and at the same time, illegal parking kasi wala tayong enough parking space. So, di ba maraming... Opinion ko na lang. Sige, Opinion sir. ko na lang. Katandaan natin, hindi ko kinukontra si Presidente. Para sa akin, unang-una, kahit taasan naman natin yung multa na may babayad ng Pilipino dyan. Baka pag-umpisahan pa yan ng away. Siguro, magkaroon na lang tayo ng mahigpit na dalawa lang yan. Tanungin mo yung tao, may pambayad ka ba? Pag sinabi nyo tayo, wala. O kakarusa, ikukulong kita. O huwag mong sabihin human rights, may disiplina to. O kulong natin. Kung kaya nyo magpakulong, bibigyan mo ng trabaho sa parol ako, may tawag doon. Yung tawag doon, parol ako, bibigyan community service. Naku, on that note, ay sige. Sir, sir, mag-topic lang po. May plano po ba kayong pa-investigahan pa rin yung suspension po ng SMNI? Opo, naggawa na po kami kahapon ng, hindi po sa investigasyon, tama po kayo, no? Kasi wala naman po kami ganung mandato kahapon na gumawa ng investigasyon. Ginawa lang po namin ay consultation. Naging maganda naman po yung pag-uusap. Inaantay na lang po namin kung ano po ang desisyon ng majority floor leader, kung atin po hinahangaan na senador, na si Senator Joel Villanueva, na maglabas po kung saan po puntang committee yung pong hanggang ngayon wala pa ng committee yung resolution natin. Inaantay po namin para makapagsagawa kami ng formal na investigasyon. Pero kahapon naman po, masaya na po kami. Masaya na po kami. Siguro kung tatanungin, okay na ako doon. Okay na tayo. Opo, antayin na lang natin yung desisyon ng korte. Doon na, nasa Supreme Court naman na yata sila o Court of Appeals. Hindi ko alam kung nasaan silang korte. Pero sa akin po, okay na. Nagamit na natin ang resources ng taong bayan kahapon.
hindi na siguro kailangan ulitin ko. Pero sir, ano na-achieve yesterday? Kahapon po, nagharap sila. Ah, Nagharap yung NPC at yung lawyer ng SMNI at nakapag-usap sila ng neutral. Yun po ang magandang balita, ano? Maligaya po ang kumakatawan sa SMNI kahapon sapagkat kung sinagawa daw po yung hearing sa House, pinagtatakot daw po sila. Hindi daw po sila nakapagsalita at pinanakot yung contempt. Kahapon naman po, naging maganda yung usapan po na itayo po natin ang freedom of press, freedom of expression, freedom of speech, freedom of news. Thank you po. Mark? On that note, thank you so much, Senator Robin Padilla din sa iyong media team headed by Joel Locsin. Maraming salamat po. So, Thank even you. sir, Natuloy tayo. oo nga. Thank you, sir. Masaya ako sinama sa akin. Siyempre naman, sir. Kami nabibigyan pinanonood. Ay, ganun ba? Napapanood din kami.